The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig tree and all other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A benefactor asked my masses what time ako magmimisa. He will be coming from other country. And I told him my masses next week. Sabi niya, ay, punta pa kaming Boracay, Father. Punta pa silang Boracay. But last Wednesday, I got a message from his wife and said, he just passed away. He just passed away. My first reply was, I hope this is not a joke. Then another friend sent the message that so-and-so passed away. Nalunod siya, Father. Kausap ko yung pamangking kahapon, nakita na lang siyang nakalutang. No? At sabi daw ng doktor, ay na-heart attack. Pero ang sabi ng pamangkin na pare, sabi niya, but he died doing what he loves to do. Namatay siya kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi po ba, ano? You know, Father Suarez died playing tennis. Bishop Enrique died playing basketball. Father Venus died while doing the pilgrimage. We do not know when we will die. Meron ako isang pilgrim, sabi niya, sa sobrang tuwa niya sa Holy Land, sabi niya, Father, pwede na ako mamatay. True enough, nalunod. Kaya sinasabihan ko yung mga kasama ko, kung gusto nyong mamatay, huwag nyo sasabihin sa Holy Land. Kasi dinig ni Lord yun, dinig. Ha? Pag nasa ibang bansa ka, long distance. Pag nasa Holy Land ka, local call yun. Ano po? Why I'm sharing this to you? Because I think you know already, and I believe that you have accepted, eventually, all of us will die. Ang hindi lang natin alam how and when. Di po ba? Kahit panayang pa-stem cell mo, pahaba-haba ang buhay mo, mamamatay ka rin. Di ba? Mamamatay ka rin. Sabi ko doon sa aking dating spiritual director, na medyo nahihirapang huminga, sabi niya, malapit na akong mamatay. Sabi ko, hindi pa, matagal pa kayo mamamatay. Bakit mo nasabi yun? Pinagdadasal ko na mahaba ang buhay ninyo. Spiritual director ko kayo eh. Sabi niya, gaano kahaba? Sabi ko, mga 110. Binato ako. Sabi niya, hindi na nakakatuwa yung sobrang haba. Hindi po ba, no? Baka nga. Hindi ko alam eh. Hindi po ba, no? Mahirap yung naglalakad ka dito sa mundo, amoy lupa ka na. Hindi po ba, no? That's why I always say this. Our goal is not to live long,
but to live well. Our goal is not to live long, but to live well. And hopefully when we die in a way we want it to be. Father Jim Perry was sharing to me, sabi niya, I wish that when I die, I have my boots on. Ano ibig sabihin? Sana mamatay ako, nagbimisa ako. Sabay, maganda din naman po yun, ano? Pagkataas mo ng chalice, maganda yun, di po ba, ano? Sino bang ayaw nun, di po ba? O kaya habang nangungumunyon ka, di ba? Maganda rin, di ba? Can you imagine that? Di ba? Mahirap yung nagsisimba ka, nakatulog ka, di ka na nagising, di pa ba? Ano? Kasi tulog ka ng tulog sa simbahan. Eventually, we will die. Who will go ahead? We do not know. But what is the problem with the readings? The problem with the readings is that there will be judgment. Yun ang mas mahirap isipin. That I will be judged. Tanggap mong mamamatay ka, but you will be judged. You will be judged regardless of what you believe. You will be judged regardless if you believe or not in God. You will be judged. Regardless how powerful you are, regardless how many kings your kingdom have, you will die. Everything has an end. When Egypt was in peak, can you imagine? They cannot imagine what they are now as a people. Hirap sila. Ang meron lang nila ay magandang kahapon. Diba? Napakayaman, napakatalino. Ngayon, ayaw mo pumunta sa Egypt. Bakit? Nagtatai ka sa dumi ng tubig. Ang taas ng salmonella. Ang hirap. Di ba? Kaya, yung gulong ng palad, naintindihan natin yun eh. Di po ba, no? Minsan ka nasa ibabaw, minsan ka nasa ilalim. Hari nawa, wag maplat. Kasi pag naplat, maiwanan ka sa ilalim. Di po ba, no? What are your stories? What are your stories? We tend to be complacent. What is the gospel trying to tell us? You can interpret the weather. You can interpret the bursting of flowers. But you do not know when it is already your time. Alam natin yun. Nararamdaman natin. Bagamat nung na-stroke ako, sabi ng mga kasama kong pare, naramdaman mo bang mamamatay ka na? Sabi ko, hindi. Hindi. Wala naman nagpakitang kaluluwa eh. Kasi ang sabi ng matatanda, pag malapit ka na daw, may magpapakita na ng kaluluwa ng kamag-anak, di po ba? No? Ay wala. Ay, hindi pa. Hindi po ba? No? Hindi pa. Ha? You will not know. But ano po sabi doon? Be ready. Be ready. Di ba? Pinagtatawanan natin yun eh. Kasi ayaw nating tanggapin na darating yun. May mga nanay kamakailan nagpapadasal, Father, ipagdasal mo naman mga anak ko, away ng away. Anong sagot ko? Matatanda na yung mga anak nyo, hayaan nyo na. Di ba? Bakit nyo pa pinoproblema? Sasaluhin nyo ang mga problema ng anak ninyo? Aba, may sarili kayong problema. Matatanda na. Let them grow. Let go. Let go. Let them realize that you will not be here forever. Kasi feeling ng mga anak, palagi silang sasaluhin ng kanilang mga magulang. Excuse me. Di ba? Hindi kayo habang panahon dito. Kahit gaano kamahal, gaano nyo kamahal ang inyong mga anak, hindi nyo sila habang panahong matutulungan. Kung hindi nyo sila tuturuang tumayo sa sarili nilang mga paa, paano na lang pag wala na kayo? Di po ba? Kaya,
Nakakatawa man nung kami maliliit at nag-aaway kami ng aming magkakapatid, suntukan, darating ang nanay namin. May hawak na 2 kutsilyo, bibigyan mo, sige, magsaksakan kayo. Ay di tigil, di po ba, no? Kasi wala nagpipigil di ba, no? Wala nagpipigil. You have to learn. Kaya nga anong palagi sabi, we grow in wisdom knowing that our days are numbered. As I always say this, and I will always be saying this, na ano? Na kahapon, merong nagplano kung anong gagawin nila ngayon. Last night, there were people who planned what they will do on this day. Pero hindi sila nagising kaninang umaga. Tapos na. Tapos na. Ano sabi nila? May kapangyarihan ka kung kailan mo gustong matulog, pero yung paggising hindi iyo. Hello? Huwag niyong kakalimutan yun. May kapangyarihan ka kung kailan mo gustong matulog, pero yung paggising, hindi sa iyo. At merong mga tao na nagplano kaninang umaga kung anong gagawin nila ngayong gabi. Pero hindi na sila umabot. Hindi na sila umabot. Baka yung iba, kayo. Baka mamaya, no? Ba't kayo natawa? Sigurado kayo kakayanin mo. Kaya makipagkasundo na kayo. Hindi ba? Hindi natin alam. Again, my brothers and sisters, we have accepted that we will die. But perhaps the greatest struggle is I will stand before God after my death. Pray that God will always be merciful. Second, that I will live a life pleasing to God. Amen. Going back to what I've said earlier, after one of the masses for the dead that I presided, sabi nung nagsimba, sana Father, pag namatay kayo, nandito ako para misahan niyo ako. Kasi palagi kayong wala, nasa pilgrimage. Ano po? Eh, sabi ko nila sa kanya, i-schedule po natin, nanay. Mahirap yung nagtatampo ka dahil wala ako, di ba? Baka talagang sinadya ni Lord na wala ako, kaya ka namatay, di pa ba? It will come, don't worry. Ano pa? It will come. But look at the poinsettia in the altar. Pag may poinsettia, malapit lang Pasko, no? Malapit na. Hindi pa, pero malapit na. Pero seriously, doon sa mga anak na may inaalaga ang matatanda, masyado ako yung busy. Sana may tanong ninyo, ilang Pasko na lang meron ng nanay? Ilang Pasko na lang meron ng tatay? Seriously. Sana naman, sa mga anak, makulit man ang inyong mga magulang, tandaan nyo, bilang na. Bilang na. Huwag nyo nang dagdagan na kailang mga pagluha. Ano po? Sasabihin naman ng iba, Father, bakit lang mga nanay at tatay lang? O di ikaw rin, di ba? Ilang Pasko ka na lang rin, di ba ba? No? Magbilang ka rin. Malapit ka na, di ba ba? No? Kaya amoy-amoyin mo ng poinsettia. No? Ibang amoy niya, amoy Pasko.
kaysa bulaklak ng patay, di ba? No? Kidding aside, seriously, have you given a thought that our Christmases are numbered already? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.